parang nawawala na yung epekto kung ano man ang gamot na iniinom niyang yan. Joke din. Ang sinabi na... At joke, at joke. At eto na nga mga kababayan, katawa-tawa na talaga ang Pilipinas, ang korupsyon na sa Luzon at Visayas. Pero ang investigasyon ay andoon sa Mindanao. Oh shit! Yan o. Ano sabi dyan? Kanus-a moong inspeksyon sa Ghost Project ni Sandro Marcos o Martin Romualdez. Oo. Ang ibig sabihin po niyan, kailan daw kayo mag-iimbestiga or mag-inspeksyon sa Ghost Project ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez? May aasahan pa ba tayo sa administrasyong lutang na mismong sinasabi nila ayaw nila paniwalaan ay naloko na, wala na sa katinuan? Hindi po tayo nag-i-instigate, hindi po tayo nagpo-provoke ng war, pero lahat ay dinadaan sa diplomasya. Oras na atakihin ito ng anumang bansa. Kailangan pa rin daw na maging handa ang Pilipinas na mag-isa itong pigilan, labanan at tumagal sa bakbakan. Pero 100 araw mula nang ipangako ni Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin ang mga tiwali, wala pa rin na ipakukulong. 3 araw na protesta ng iglesia nakahanda na, tumbong ng mga mastermind sa pangangawat, abay umiikot na. Ang Iglesia ni Cristo naman magsasagawa ng religious rally sa Rizal Park sa Maynila mula November 16 hanggang November 18. Pag-uusapan po natin yan mga kababayan, maya-maya lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga galit na galit ang mga lapural ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Master Judea, nagbabalik na naman para pag-usapan ng mga balita na nangyayari sa ating bansa. At syempre, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-like, mag-comment at mag-share sa ating mga video na ina-upload. So, kumusta po kayo mga kababayan? At yung mga comment ninyo, binabasa po natin yan. Maraming salamat sa inyong mga comment. At maraming salamat po sa mga opinion na isinusulat nyo dyan sa comment section. At dyan po tayo nakakuha ng idea kung ano ang susunod natin na ibabalita at kung ano ang susunod natin na pag-uusapan. Maraming salamat. At syempre, sa mga bago nating subscribers, welcome to Master Judea Channels. At sa mga nagbibigay ng super thanks, maraming salamat. Maraming salamat sa nagbibigay po ng biyaya sa pamamagitan ng super thanks sa ating channel. At syempre, ipagdasal po natin ang mga kababayan natin dyan sa Cebu na wapo ay makabangon sila sa kanilang pinagdadaan ng trahedya ngayon dahil talaga naman na winasiwas na nga sila ng lindol at ngayon naman po inilubog na naman sila ng baha dahil sa mga kawatan ng mga politiko, mga kontraktor na nagbulsa ng kaba ng bayan o pondo ng mga proyekto na pananggalang sana sa baha na hindi makapasok sa kabahayan o komunidad ng mga Pilipino. Pero wala. Talaga mga kababayan na itong bansang ito ay literal na palubog dahil nagkaroon tayo ng mga lider na palutang-lutang. Tugmang-tugma, lumubog ang Pilipinas, lumutang ang mga lider. Kaya lang, dahil sa kapalpakan nila, nadadamay ang mga ordinaryong Pilipino, nauubos ang kanilang pinaghirapan, pati ang masaklap dito, pati ang buhay ay nawawala dahil sa kapabayaan at kaganiran ng mga ganid na politiko, mga buhaya sa lipunan na dapat inililibing ng buhay. So mga kababayan, marami ang sinisisi sa tungkol sa pagbaha sa Pilipinas at dyan sa Cebu, napakarami daw po dyan ang minahan. At ang minahan po mga kababayan, yan po ay isa sa mga nagdudulot ng mataas na pagbaha, maliban pa dito kung sasabayan pa ng korupsyon. Doon na po malulubog ang ating bansa. At kung napapansin niyo po, may mga lugar sa Pilipinas na hindi na po nawawala ang baha. Pero ang tanong dito, may napala na ba ang mga Pilipino sa ating panawagan na wakasan ang nakawan sa administrasyon na ito? Matapos ang 100 araw na pag-iimbestiga sa flood control anomaly, wala pa ring hustisya na nakakamit ang sambayan ng Pilipino. Wala pa ring napapanagot na kawatan na nang umit, na kinabang at nagpakasasa sa yaman ng Pilipinas. Yun ang problema natin ngayon, mga kababayan. Wala pong napapanagot
It seems like they are out of their mind dahil kung ano-ano ang pinaggagawa nila na lumilihis na sa tunay ng issue ng bayan. Patuloy tayong binubudol ng Marcos administration. Kunyari nag-iimbestiga po sila pero ang tunay na hangarin nila, ibaling po sa iba ang sisi, ilihis sa mga sarili nila ang sisi, kaya ang mga sinasabi nila ay paiba-iba. Paiba-iba po ang kanilang mga sinasabi. May sasabihin nila sila ngayon, tapos bukas kokontrahin nila. So, may aasahan pa ho ba tayo na mapapanagot sa kawalang hiyaan na ginagawa nilang ito? Halos lahat po ata sila sangkot dito. Kaya kung ano ang diversion or kung ano-anong diversion ang ginagawa nila para malihis ang issue. Diba? Dahil galit na po ang Pilipino, pero mahigit 100 na, wala pa rin napapanagot, walang hustisya. Binubudol tayo, paulit-ulit, mga kababayan. Ito. Tuloy at lalong lumalakas ang mga panawagan kontra kurakot. Pero 100 araw mula nang ipangako ni Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin ang mga tiwali, wala pa rin naipakukulong. Kung nasa ang punto na ang mga hakbang para mangyari yan, sinagot ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. sa panayam ng GMA Integrated News. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Mahiya naman kayo. 100 araw na simula na magbabala si Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga tiwaling opisyal daw ng gobyerno na nangungulimbat ng pera para sa mga flood control projects. Ang pangako niya noon, Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala sa Senado at Kamara. Sa mga susunod na buwan, may makakasuhan at makukulong mga nagkasala. 100 days na, 3 buwan na oh. Mahigit 3 buwan, 100 days na nga eh. Wala pa rin nakukulong. Putang inang yan. Para narinig ng publiko mula sa mga kontraktor at mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung paano tila pinagparte-partehan ang pera ng bayan. Bilyon po yun. Mahilig sa party eh. Sinundan niya ng galit ng taong bayan mula sa mga mismong nilubog ng baha sa Bulacan at sa iba't ibang sektor ng lipunan na nauwi pa sa karahasan. Nako po, delikado. Galit na 100 galit na ang araw taong matapos bayan. ang pangako ng Pangulo, nasaan na ba tayo? Nasaan na nga ba? September 11 nang buuin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para mag-imbestiga at magrekomenda ng mga kaso. Ang tanong ng marami, may makukulong na ba? Yan. So wag na natin pakinggan yung paliwanag ng ICI kasi sila din naman may gawa niyan. Ano ba naman naasahan natin dyan? At ang tanong nga dito, may pangako na bang tinupad dyan si Marcos Jr.? Mula nang maupo yan, ang taong ito na si Marcos Jr., wala nang ibang ginawa yan kundi mangako, mambudol sa mga Pilipino. Pinagtatawanan na nga sila eh. Pero hindi pa rin sila tinatablan ng hiya. Kasi nga mga walang hiya. Di ba? Maniwala kayo, kung may makukulong man dito, hindi yung inaasahan natin na politiko na dapat makulong. Ang makukulong dito, yung mga personalidad na hindi na nila kailangan. At yung walang kinalaman sa kanilang pangangawat dahil kapag nagpakulong sila ng kanilang kasabwat, siguro magsisiwalat yan. Sigurado, isisiwalat ang kanilang mga kasabwat. At syempre, kasama sila sa pangangawat, madadamay sila. Kaya nga, yung mga kilos nila ngayon ay tila ingat na ingat po sila at yun ang nagiging dahilan ng paiba-iba ng mga statement po nila. Ayaw nilang madamay ang kanilang mga kasabwat dahil madadamay sila, madadawit po sila. Kaya ngayon, kung saan-saan nila dinadala ang investigasyon, kung ano-ano ang ginagawa nilang issue o kung ano-ano ang ginagawa nilang pantabon para makalimutan ng taong bayan ng issue. Wala po tayong aasahan dyan, maniwala po kayo. Wala po tayong aasahan kay Marcos Jr. Huwag tayong aasa unang-una na uunlad ang Pilipinas hanggat andyan ang mga talipandas na yan. Sa 3 taon na andyan yan, ano nangyari sa Pilipinas? Puro nakawan. Diba? So ano aasahan natin? May mangyayari ba? Nagagalit si Joseph Morong. Walang hiya. Yung presidente, anong asahan natin yung presidente ng Pilipinas mula sa katinuan? Paiba-iba ang lumalabas sa bibig, ang laman ng utak dahil sa pinaghihinala ang bangag. Paiba-iba ang lumalabas sa isip, lumalabas sa bibig. Paano mo ba patunayan? Pakinggan.
To what extent does the Marcos administration is planning to adopt artificial intelligence in the government? As much as we can, as soon as we can. Ah. You're missing a chance if you wait. If you do not learn how to use AI in the best way, and in a secure way, and in a benevolent way, may iwanan ka talaga. Malinaw na malinaw, sinasabi niya dito mga kababayan na kailangan natin gamitin ang AI technology as soon as we can, as soon as possible. Okay? Kailangan natin gamitin yan. Tama nga naman, kasi dapat na-adapt natin yung mga advanced na teknolohiya na ginagamit ng ibang bansa para hindi tayo napag-iwanan. Tama yung sinasabi niya. Pero, pakinggan nyo ang mga susunod na pangyayari, mga kababayan. Are you crazy? Are you out of your mind? Ang bilis ng takbo ng teknolohiya. So, that is one of my big takeaways from the APEC. This APEC was ang daming discussion on the sidelines about AI. 1 minute later. Do you plan to make any issuance that would provide government agencies guidance on how to adopt AI in their operations? And what agencies should be prioritized to adopt AI? It's not yet clear. What AI do you use for government? Di ba? And we have to learn, hindi pa natin alam eh. Walang iya, kaya pinagyabang mo that this is something that I've learned in APEC. Marami ako nakuhang idea. Na kailangan natin gamitin ang mga advanced na teknolohiya katulad ng AI. Pero nung tinanong siya, nadiskaril na, mga kababayan. Nadiskaril na ang utak. Ganyan po ang sinasabi ko sa inyo, na paiba-iba po ang laman ng utak, at pag paiba-iba ang laman ng utak, iba-iba rin ang sinasabi. Nagbabanggaan po ang kanyang mga sinasabi dahil nga wala naman talaga silang planong maganda sa Pilipinas. Biglang nag-iiba ang direksyon ng utak, depende kung pasok sa gusto nila. Bilib na bilib siya sa AI, di ba? Sabi niya, kailangan daw natin gamitin ito as soon as possible. Sabi niya, dapat hindi tayo nagpapaiwan. Pero nung biglang tinanong kung gagamitin ba ang AI sa kasulukuyang investigasyon, sa mga korupsyon, sa mga ahensya ng gobyerno, biglang kabig ang animal. Kasi nga mabubuking sila kapag AI na ang ginamit sa pag-iimbestiga. Lalabas ang tunay na may sala kapag gumamit ng advanced na teknolohiya. Nakuha nyo na. Ganyan po ang mentalidad ng taong may itinatagong kawalangian, kalokohan, nawawalan ng direksyon ang kanyang mga desisyon. Nahuhuli sa bibig dahil wala pong formula ang pagsisinungaling. Kahit gaano kagaling magsinungaling, mabubuking pa rin. Kapag kasinungalingan po yan at hindi po yan magagawa o hindi yan mapapalitan or hindi yan i-convert sa katotohanan. Dahil sila lang po ang gumagawa niyan. Sa totoong buhay, ang kasinungalingan ay hindi mo pwedeng i-translate into katotohanan. Kaya nga, gulong-gulo na sila, di na alam ang isasagot sa mga tanong. Ito pa isa. Pakinggan ninyo. Ayan. More than a month na pong naitatag yung si Eddie na naman to. ICI, going back to the position ng Oy, behave ka. Baka matanggal ka na naman dyan sa, ICI. May we know po kung meron na po bang nai-allot na budget o pondo para kung meron na pong nailaang budget. May budget na po ba ang ICI para sa kanilang how much? Kasi po sinasabi ng ICI I don't have the details kasi. Ang sabi, may budget na. Okay. Kapag ka medyo nasusukol, nawawala, nagugulo yung utak niya. Hindi niya alam kung ano isasagot, baka magkamali siya. Kapag nga yung goal mo, yung purpose mo, hindi maganda, magbabalanggal talaga utak mo. Di ba? Kung paiba-iba ang direksyon na pag-iisip mo, wala, mahihirapan ka talaga sagutin yan. Pero, yung tanong napakasimple, meron na hubang inalat ng budget ang ICI para sa investigasyon ng flood control project? Napakadaling sagutin yan. Sabi niya, di ba? Pero, kapag binigyan mo na siya ng follow-up question, nawawala na sa wisyo. Parang nawawala na yung epekto kung ano man ang gamot na iniinom niyang yan. Ito, pakinggan natin. Dok-dok at dik-dok. Lang namin, ano yung kailangan ninyo? How much will it cost? We will provide the fund. And it's not a big amount. And we can get to you
It's not going to be a final number, but we'll get to you what we've done so far. Pero kailan po talaga na ibigay yung kanilang budget? Kasi kailan po na ibigay sa ICI yung budget nila? Kasi 2 weeks ago pa parang nagsabi na wala silang fund. Wala silang funds doon sa mga gusto nilang gawin. Kasi talaga bago lang, sabi, we need more of this. We need this that we didn't realize we needed before. So, hindi pa namin napondohan. Sabi niya kanina, may pondo na. Noong nag-follow up question, iba ka talaga, Eden. Ang galing mo bang huli ng nagsisinungaling? Iba ka talaga. Oo. Kanina sabi niya, yeah, pinondohan na namin, may pondo yan, na nakalaan. Tapos, nag-follow up si Eden, wala na. Yeah, hindi pa namin napondohan. Walang hiya. Nakita nyo na? Una, may pondo. Malinaw, narinig nyo, sinabi, di ba, meron. At pagkakaalam po natin, meron po talaga. May budget na inaprubahan ng DBM para sa ICI. So, maliit po sa kanya yung 41 million. Maliit lang, a small amount daw. 41 million. Di ba? Maliit daw sa kanya. Sa bagay, billion-billion ang usapan ng ninanakaw. Kaya maliit yung 41 million. Ganyan po ang nagsisinungaling. Pabago-bago ng mga sinasabi. Meron na pong budget ang ICI. Marcos Office, OCAS, 41 million budget for ICI this year. Official. Yan po malinaw. Napakalinaw. Di ba kaya binuo ang ICI na yan para imbestigahan ang flood control anomaly? Sa administrasyon na ito. Sa administrasyon na ito, nahuli, nadiskubre ang matinding nakawan sa flood control project. Kaya nga, nagtataka tayo at ang mga kababayan natin Pilipino kung bakit yung nag-aproba ng pondo ng mga ninakaw, siya din ang mag-iimbestiga. Nakakagago, di ba? Parang ikaw yung nagnakaw, tapos ikaw rin ang mag-iimbestiga, ikaw rin testigo, tangina gago. Nagagagawa ba tayo dito? Walang patutunguhan niya, maniwala ka. ICI, sila, sarili lang naman nila eh. Sila lang naman may gawa niya. Tingnan mo, yung sinasabi nilang, na live, ang investigasyon, wala naman. O baka ngayon, sa mga patanga-tanga pa rin, baka hanggang ngayon, hindi nyo pa rin maintindihan ang pambubudol na yan. Ang baha nasa Cebu, pero ang Davao ang iniimbestigahan. Abay, mapapamura ka talaga. Baha sa Cebu, sa Davao, nag-imbestiga. Ayan pakinggan ninyo. Ininspeksyon kanina ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission on Infrastructure ang itinayong road slope protection structure at naka-install na rockfall netting sa Junction Shrine Hills ng Davao City Diversion Road. Inakyat ng mga opisyal ang matarik na bahagi ng bundok sa gilid ng highway. Ayan, kumuha sila ng sample ng net, kumuha sila ng sample ng lupa. Puta ka na, ano gagawin nyo dyan? By the look of the project, alam mo na kung binalahura o tama yung pagkakagawa. Ay, nagugupit sila ng mga net, tapos kumuha sila ng lupa. Ano yan? Ite-test nyo yung lupa. Gagayahin nyo yung formula ng lupa dahil ang Davao napakaganda, may durian sila. Baka naman, ite-test nila yung ng lupa, yung karakteristik ng lupa para magaya sa Luzon. Di ba? Kasi baka naiinggit sila, bakit napakaganda ng Davao, yung sa Visayas, ang Luzon, na nandito lahat nakatutok ang pondo ng gobyerno, hindi makahabol sa Davao. Sasaganda. Walang hiya. Anong gagawin nyo sa net na ginupit-gupit nyo? May kinuha silang mga cyclone net sa lugar. Possible na mga defects, possible na mga standard ng mga By the look of it, Mr. Put. Ano ba si pangalan nito? By the look of it, makikita mo na kung maayos ang pagkakagawa. Hindi mo na kailangan kumuha ng cyclone. Ano ba patutunayan mo sa cyclone? Ay, putang ina, yung cyclone may guhit. Hindi ito standard. Yung alam niyo yung cyclone wire? Yung chicken wire, para cyclone wire. Yung ginagawa pang bakod. Yung mga ganon. Ano makukuha mo doon? Pagtingin mo pa lang doon, alam mo na aluminum yun o alambre yun. Alam mo na alambre. Ano pa patutunayan mo doon? Yung net, gumupit sila ng net. Ano pa patunayan mo doon? Ang tawag dyan talaga net. Ano makukuha mo? Walang joke talaga. Materials na supposedly na ginagamit ayon sa specification na nasa
kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. Kasama rin sa inspeksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating Special Advisor ng ICI. Tiningnan din nila ang natinsalang bahagi ng flood control project sa Davao River sa bahagi ng Matina, Gravahan. Yan. Nakakuha sila ng butas ayop talaga. Yung nasira kakapiranggot. Okay na yan. At least may nakuha silang May 2023 natapos ang proyekto. Pero makalipas lang ng 8 buwan, bumigay ang pakurbang bahagi nito matapos daanan ng malaking baha at mga debris. Sa footbridge na ito nagawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan, dumadaan ang mga residente matapos bumigay ang bahaging ito ng flood control project. Ayon sa DPWH Central Office, iniutos na nila sa Regional Director ng DPWH 11 na palitan ito ng pedestrian steel bridge. Nauna nang sinabi ng DPWH 11 na nagkaproblema sa road right-of-way kaya hindi agad ito na-repair. Tapos ang usapan. Tapos ang usapan. Ano pa ba i-issuein natin dyan? Diba? Kung makikita nyo, manipis talaga. Kasi nga, may problema sa right of way. Ano pa pag-uusapan natin dyan? So, di pahiya na naman tayo. Wala kayong nakita na anomalya sa Davao. Sa ilalim sa test ang mga nakuhang materyales upang malaman kung pasok ba sa pamantayan ang kalidad ng mga ito. Dahil nga sa nasira, so tingnan natin kung ano yung cost ng something to do with the materials na ginamit or hindi tama yung mga Anong alam mo sa construction? Anong alam mo sa pagtitest ng net? Anong alam mo sa cyclone warning? Construction ka ba? Pagkakaalam namin, naging PNP ka, napatanga-tanga din Timpla ng semento, I think we have to review yung kontrata para sa ma-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project nito. Yun ang problema natin, putang ina. Saan yung katinoan ng magpag-iisip ng mga taong to? Marami daw reklamo sa Davao kaysa sa ibang lugar. At talaga lang, ha? Baka kayo lang din naman nagre-reklamo sa Davao. Di ba? Alam nyo, pinagtatawanan kayo ng mga tao, ng mga Pilipino, lalo ng mga Davawin nyo. Kasi tingnan nyo, ha? Ang Davao walang budget dahil hinarang ninyo, ha? Pero yung mga lugar na kumamkam na napakalaking pondo na nagkaroon ng mga flood control project, na ghost project, may mga substandards, iniiwasan nyo. Davao lang? Ayan mga kababayan. Yan po yung mga probinsya na nagkamal ng limpak-limpak na salapi para sa flood control. Kung makikita nyo dyan, wala po ang Davao dyan Wala ang Davao dyan. Ito pong mga probinsya na ito, sila po ang binigyan ng gobyerno ng napakalaking halaga ng flood control project. And yet, itong mga lugar din na ito ang may problema sa baha. Pero, andoon po sila sa Davao nag-iimbestiga. Hindi nga kayo welcome sa Davao Diba? Ano? Ang nakikita nyo? Ito sasabihin ko, Bulacan, Cebu, La Union, Albay, etc. etc. Yung may katiwalian. Pero sa Davao, iniimbestigahan. Aray ko. Naloko na talaga ang Pilipinas. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili ninyo? Ayan nga, sumalubong sa inyo yung tarpaulin na ganyan, Ano sabi dyan? Kanus-a moong inspeksyon sa Ghost Project ni Sandro Marcos o Martin Romualdez. Ang ibig sabihin po niyan, kailan daw kayo mga puking inan nyo mag-iimbestiga or mag-iinspeksyon sa Ghost Project ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez. Yun po ang ibig sabihin niyan. Yan po ay napakalaking sampal sa inyo yan kasi yung itinuturong mastermind sa pangangawat, iniiwasan yung imbestigahan. Ni isa, wala man lang kaming narinig sa inyo na inimbestigahan o binanggit man lang ang pangalan ng mga mastermind na tinuturo ng sambayanan. Yung hindi naman binanggit ng mga testigo, yun ang inyong pinag-iinitan, yun ang inyong iniimbestigahan kasi nga kalaban. Putangin na nandun sa Cebu ang problema. Ayan, tingnan nyo. Ang Cebu was out. Tinalo pa yung Ondoy. Tinalo pa yung Yolanda. And yet, kayo, sinasayang nyo ang inyong enerhiya
doon sa lugar na napakaganda dahil kalaban sa politika. Oh, etong si Magalong maaga na ring nabulok. Ha? Nagpakilala na rin ng tunay na kulay niya. Di ba nag-resign to? Di ba nag-resign to sa ICI, di ba? Binatikos pa niya ang ICI. Pero ngayon, malaman-laman natin, makikita natin, kasama siya sa mga nag-iimbestiga sa lugar mismo na alam natin na pinag-iinitan at alam niya na pinag-iinitan ni Marcos dahil kalaban sa politika. So nakalimutan na ni Magalong ang salitang prinsipyo at humiwalay na siya doon sa kanyang tunay na pagkatao daw kuno. Ano kaya ang naging dahilan kung bakit biglang nagbago ang posisyon ni Magalong sa flood control anomaly? Matalino daw ito pero sa ginagawa nilang ito, parang nawala yung talino, nawala yung kredibilidad, nawala yung tiwala ng tao. Biruin mo. Nag-resign ka, bumanat ka, tapos bigla namin makikita, andyan ka, nag-iimbestiga sa lugar na wala namang reklamo at maganda. Nasaan ang delikadesa? Muntik na ako maniwala dati sa'yo na matino ka. Sa bagay nga, sabi nila, birds with the same feather flock together. Oo. Pare-parehas kayo mga walang isang salita. Mula presidente hanggang sa kahuli-hulian na makakampi ninyo, hanggang sa mga taga-suporta ninyo, lahat walang isang salita. Paiba-iba ang kanilang mga sinasabi tulad halimbawa nito. Ayan o. Ginit ang palasyo na hindi nanguudyok ng digmaan ang Pilipinas. Pero sakaling madamay sa giyerang bansa, nakahanda raw lumaban ang ating militar. Nasa front end ng balitang yan si Brian Castillo. Unang-una, mga kababayan, eto biglang nag-iba na naman ang posisyon ng Palasyo Malacanang. Noong isang araw lang, ang sabi ni Browner, may giyera daw, di ba? May imahinasyon siya na pinoproject na giyera. Ang sabi nga natin, huwag gagawa ng imagination na giyera dahil hindi natin gugustuhin kung gigirahin tayo ng China. Pero matabang si Browner lalaban daw tayo hanggang 20 to 30 days bago dumating ang tulong. Tarantado kapag China ang bumira sa atin, baka hindi tayo tumagal na kahit isang araw. Kung gusto nyo, kayo na lang makigera. Huwag nyo idadamay kami kasi ayaw namin ng gera. So lahat po sila sinungaling. Nagagaling-galingan sila. Pero yung pinakaamo nila, matapos bumanat sa China, ayun, bumahag ang buntot, biglang lumapit kay Xi Jinping, nakipag-abrasa, nakipagkamay. Biruin mo, matapos mo bumanat, lalapit ka na parang walang nangyari. Nasaan ang hiya mo? Wala talagang utak Pansinin nyo, magkakaiba sila ng mga sinasabi. Iba yung sinasabi ni Browner. Tapos pagka nagbigay na naman ng statement ang Malacanang, mag-iiba na naman sila ng direksyon. So ganyan po, paiba-iba po sila lahat ng mga sinasabi. Ito. Hindi po tayo nag-i-instigate, hindi po tayo nagpo-provoke ng war, pero lahat ay dinadaan sa diplomasya. Yan po ang... Diplomasya? Parang hindi naman. Bumanat kaya yung amo mo Hindi diplomasya tawag doon. Ang tawag doon, atake. Atake yon. Inatake yung China. Di ba? Kaya nga nagalit yung South Korea. Di ba? Na wala kaming sabi ng South Korea, wala kaming pakialam. Maganda ang samahan namin ng China. Kung ikaw galit ka sa China, huwag mo kaming kakalad ka rin dyan. Huwag mo kaming pipilitin na kampihan ka. Di ba yun ang sinabi ng South Korea? Na-vlog natin yun Tapos ngayon, nung biglang nakita ni Marcos Jr. na patanga-tanga na lahat ng mga bansa sa Asia kaibigan ng China, nagmukha siyang tanga, siya na lang ang mag-isa na kunyari galit sa China. Bakit kaya? Kaya ayun, gumawa ng paraan, kahit labag sa protocol, lumapit doon sa dalawang nag-uusap na magagaling na leader, nagmukha siyang tanga, bumahag ang buntot, mga kababayan. So, tuloy. Magandang ginagawa ng Pangulo dahil hindi po natin gusto na masabak tayo sa giyera. Pero dapat lagi lang po tayo handa. Yan ang matapang na pahayag ng palasyo. Matapang Matapang na yan Tapang no. Tuloy. Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea, matatandaang binuo rin ng Pilipinas at Amerika ang Task Force Philippines para paigtingin ang koordinasyon ng dalawang bansa sa pagbabantay sa South China Sea. Makatutulong din daw ito sa pagtugon sa mga kalamidad.
Ni isang Amerikano, wala tayong nakita sa mga kalamidad. Sa Cebu, sa Davao, o sa Mindanao. Ngayon, sa Cebu. Ha? May EDCA sa Cebu, ha? Pero mag-search kayo. Kung may makita kayo, ha? Na Amerikano, na tumutulong sa mga nasalanta, bigyan ko kayo 1,000. Wala tayong makita eh. Dito nga sa Maynila eh. Paulit-ulit ang bahay. Wala tayong makita na galing sa EDCA eh. Armed Forces of the Philippines naman, handa rin depensahan ang ating bansa laban sa anumang armadong pag-atake. Eh, pukinangina, yun naman talaga trabaho nyo eh. Protektahan ang ating bansa. Yun talaga ang trabaho nyo. Protektahan ang mga Pilipino, hindi protektahan ang amo. Hindi protektahan ang politiko. Bansa, Pilipino. Okay? Soberanya ng Pilipinas ang binabantayan. At yun ang pinagtatanggol. Hindi yung mga buhaya na magnanakaw sa kabanabayan. Okay? Dapat alam nyo yun eh. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., may tuturing daw ng world class ang ating militar dahil sa karanasan ng mga sundalo sa labanan. Okay. We are one of the most experienced armed forces around the world dahil tuloy-tuloy yung diba? Na tayo pala pinakamagaling eh. Bakit after 30 days nag-i-expect tayo ng tulong sa ating mga kaalyado na alam naman natin na hindi yan tutulong sa mga Pilipino. Eto nga na mga salanta na hindi sila tatamaan ng bala. 'Di ba? Na first things first, ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng EDCA para makatulong sa mga nasasalanta ng kalamidad. Pero may nakita ba tayo? Ayaw nga nilang maputikan eh. Ayaw nilang mailigtas ang mga Pilipino sa pamamagitan ng baha. Sa bala pa kaya? Tinasarap tayo ito. Na kung saan ay ang ating mga sundalo ay tuloy-tuloy rin na hinahasa ang ating mga... Ako, naniniwala ako dyan. Kasi marami akong pinsan na sundalo, pulis, may ranger pa ako pinsan na nag-retire na. Alam ko, magaling talaga ang mga Pilipino. Pero yung galing ng mga Pilipino, huwag mong gagamitin. Huwag mong gagamitin sa pag-provoke ng away sa ibang bansa dahil ipapahamak mo lang, hindi lang yung mga sundalo na nasa baba mo, kundi ang bansang Pilipinas. Pati yung mga Pilipino, walang kinalaman dyan sa mga baluktot na pag-iisip ninyo. Browner. Yan, wala naman yan. Magmamando lang yung mga yan. Ang isasabak yan, yung mga junior officer, yung mga colonel. Pero yung mga yan, magmamando lang yan. Nasa command center lang yan. Kaya ganyan sila magsalita. Pero ang kawawa dito, yung mga nasa baba. Dahil yun ang isasalang nila, patay na, yung mga sundalong nasa baba, sila buhay pa. Kasi nasa command center sila. At pag dumating yung oras, na kailangan tumakas, ewan ko. Skills, ang ating competencies, no? Sa kabila nito, aminado si Browner na kulang sa kagamitan ng AFP para depensa ng bansa mula sa... Nagyabang ka tapos babaluktot. Parehas nga talaga tayo kayong mag-ahamon. Mga banta sa labas. Because if we consider the entire archipelago, ay hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa, ay nakita na nga natin na kulang pa ito. Bagamat mayroong Mutual Defense Treaty na mag-oobliga sa Amerika na saklolohan ng Pilipinas, oras na atakihin ito ng anumang bansa. Kailangan pa rin daw na maging handa ang Pilipinas na mag-isa itong pigilan, labanan at tumagal sa bakbakan bago pa man dumating ang tulong mula sa kaalyadong bansa. Ipinag-utos daw yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Pero sasabihin, Claire Castro, hindi tayo nagpo-provoke ng gulo. Hindi tayo nagpo-provoke ng gulo. Pero, ikaw Browner, sabihin mo na pagka nagkaroon ng gulo, kailangan lumaban ang mga Pilipino, ha? Kailangan lumaban ang mga Pilipino. Pero hindi sila nagpo-provoke, ha? Hindi sila nagpo-provoke. Kailangan nating depensahan yung ating bansa na tayo muna, no? Tayo muna. We have to rely on ourselves first. We should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. Walang hiya ka, Browner. Sa tingin mo tatagal tayo, sinabi mo na nga mismo, kulang sa kagamitan ang mga sundalo. At sabi ni Marcos Jr., pag sabay-sabay umihi ang mga China, baka matabunan tayo. Ikaw mismo, sinabi mo na kulang
ang kagamitan natin. Tapos, tatagal tayo ng 20 days. Sumasakit ulo ko. Alam niyo, tama yung sinabi ni VP Sara Duterte, hindi talaga nagtatrabaho si Marcos Jr. Di ba sabi ni VP Sara Duterte, hindi nagtatanong yan. Hindi nagtatanong yan si Marcos Jr. Ayan, patunay na hindi sila nag-uusap-usap. Magkakaiba ang mga lumalabas sa bibig nila. Di ba? Magkakaiba yung desisyon nila, magkakaiba ang opinion nila sa bagay-bagay. Nagbabanggaan. Alam nyo, ganito kasi yan. Kung naguguluhan kayo, huwag na kayong mag-isip, ipapaliwanag ko po sa inyo. Hindi tayo magaling sa larangan ng panunundalo. Pero hindi mo kailangan maging sundalo, hindi mo kailangan maging matalino para malaman mo na mali o tama ang landas na tinatahak ng ating mga sundalo. Okay? Alam natin ngayon, si Browner po, isang warmonger. Nakita natin Gusto niya ng gera nag-i-imagine siya na may gera. Tagapaghasik ng gera. Bakit? Bakit siya nagtataguyod ng digmaan? Wala namang gera. Sino bang gumigera sa atin? Wala. Bakit siya nag-uudyok ng digmaan? Simpleng-simple po ang lohika. Ang dahilan kung bakit atat na atat si Browner at si Marcos Jr. na pabangag-bangag sa gera nang walang kadahilanan, una, na rason. Gusto nilang ilihis ang issue ng korupsyon. At ang gera ay mabisang pangtabon sa anomalya sa trilyon-trilyong pisong flood control corruption na di maipagkakaila na si Marcos Jr. ang itinuturong mastermind. Pinoproteksyonan ni Browner na di umano ay ginagamit ng 15 bilyong pondo ng Armed Forces of the Philippines sa Ghost Project. Kaya, eto, gera lang ang naiisip nila na makakapaglihis sa atensyon ng taong bayan. Tapos, pwede rin silang mag-martial law para patagalin ang termino ni Marcos Jr. na bangag at bigyan siya ng mahabang termino kasabay ng pagbubulsa ng bilyong-bilyong piso na ginagastos nila, ganansya nila sa gera. Okay? Dahil may ganansya yan, kukuha ka ng mga armas, mga baril, mga kababayan. Huwag tayong magbulag-bulagan. Ginagawa tayong gatasan ng mga gahama na yan. Ganun lang po kasimple. Kasi alam nila sa sarili nila na hindi umuubra yung mga script nila, yung mga ginagawa nilang pantakip butas, smoke screen, hindi na umuubra. Tingnan nyo, lahat sila hindi na mapakali. Hindi na nila alam kung paano nila aamuhin ang mga Pilipino. Sasabihin nila, hindi revolusyon ang solusyon sa korupsyon. Di ba? Tulungan natin ang Pangulong Marcos na pagandahin ang ekonomiya. Ganun po. Ini-involve na nila tayo. Pero sa nakawan, di naman tayo involved. Pero nung problema na, ini-involve tayo. At sasabihin pa tayo, they are buying airplanes. They are buying big mansions. Tayo, gutom. Nakikisimpatya siya sa mga ninakawan. Sila yung mastermind. Di ba? Pag naggera nga naman, wala nang korupsyon. Gera na Tunaw na ang Pilipinas. Paano man natin pag-uusapan ng korupsyon, tunaw na ang Pilipinas? Wala namang gera. Sino ba nakikipaggera sa atin? Meron ba? Ginigera ba tayo ng China? Ginigera ba tayo ng Amerika? My God. Mag-aral po tayo ng international na batas. Para maunawaan po natin. Kasi kung mga maririnig lang natin yung pagpapabango, pagpapaganda sa balita and all that, alam na natin yan. Propaganda yan. Diba? Hindi tayo, ako ulitin ko, mahal na mahal ko ang Pilipinas. Kaya ayaw ko ng gera Ayaw ko na nagkakagulo tayo. Pwede naman natin kaibiganin lahat. Bakit natin aawayin? Bakit tayo makikipag-away? Bakit tayo gagawa ng imahinasyon na gera na wala namang gusto makigera? Diba? Si Browner lang ang may gusto niyan, mga kababayan. Pressure na yung mga yan. Kasi nga, wala silang napapaniwala doon sa mga ginagawa nilang panakip butas. Wala naniniwalang Pilipino. Oo. Ang patunay, ito.
Hindi lang isa, kundi 3 araw na religious rally ang ikakasa ng Iglesia ni Cristo simula sa Linggo. Tuloy naman ang mga kilos kontra katiwalian ng ibang grupo para igiit na panagutin ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Oscar Oida. Even now, you are already in hell. Yan ang nasabi ni Father Robert Reyes nang ilunsad kaninang National Month of Action. Itong si Father naman eh. You are already in hell pero wala naman kayo pinapangalanan. Ewan ko ba sa inyo din? Oo. Action against corruption ng grupong siklab o simbahan at komunidad laban sa katiwalian. Pera ng bayan! Ibalik na yan! Puro kayo ganyan? Puro kayo ganyan. Oo. Mariing panawagan nila sa gobyerno panagutin ang mga opisyal na sangkot sa anilay pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng Pilipinas. Preventive suspension man lang sila habang dumadaan sa due process. Pag ang manggagawa, kinakasuhan, suspendido muna siya. Hindi siya nakakapasok, hindi siya kumikita. Hinihiling din nila ang pagbubukas sa publiko ng mga pagdinig ng ICI, kabilang ang live streaming at paglahok ng civil society groups upang masiguro ang transparency sa investigasyon. Dapat din daw maipasa ang mga batas laban sa korupsyon, gaya ng freedom of... Ayan. Utangin lang yan. Wala mangyayari pagka ganito eh. Di ba? Sino ba nangurap ng flood control? Tapos isasama si Sara, wala namang kilala. Isasama mo si Sara Duterte, wala namang flood control project yan. Tanginan nyo. Information Act, Anti-Political Dynasty Law at Open Infra Bill. May White Friday protest din. Wala mangyayari sa Pilipinas kasi ang mga Pilipino, mga bobo. Karamihan, totoo. Yung mga Pilipino, lalo na ito, yung mga bobo yan. Hindi yan maglalabas ng pangalan, hindi magbabanggit ng pangalan kasi alam nila si Sara Duterte makikinabang. Kaya, pilit nilang isinasabit si Sara Duterte na tanggalin. Pag tinanggal si Sara Duterte, sino papalit? Dilawan, Pinklawan, mga komunista. Yon, ganun ba? Din ang grupo sa EDSA Shrine sa November 7, White Ribbon Walk sa Makati sa November 14, at trillion peso protest sa November 30. Ang Iglesia ni Cristo naman magsasagawa ng religious rally sa Rizal Park sa Maynila mula November 16 hanggang November 18. Inaasahang dadaluhan niya ng mahigit 300,000 individual ayon sa PNP. Bagamat inaasahang magiging payapa ang pagtitipon, halos 10,000 pulis ang pinaplanong i-deploy para magbantay. Nako, babantayan. Tuloy! Babantayan kayo ng 10,000 pulis, okay? Etong mga makakaliwang grupo, yung mga sigaw-sigaw nila dyan, wala yan. Iba na sa isip niyan. Oo, iba na sa isip niyan. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi wala eh. Meron ng rally ng 21. Wala naman nangyari. Nanagot ba? Wala. Inilihis lang ng inilihis. Lalo pang inilihis ng inilihis. Yung issue ng korupsyon. Okay? So nakikita na po natin mga kababayan. Wala mangyayari talaga eh. Wala mangyayari pagka ganyan ng sistema. Yung magtuturuan, tuturo mo, yung wala namang alam, di ba? Parang tangina mo ka, ninakaw mo, kinain mo yung tsokolate sa rep. Pero, yung nagsasabi na kinain mo yung tsokolate, may tsokolate dito, sa kanyang bibig. May tsokolate dito. Pero, binibintangan niya yung ibang tao. O ikaw, tangina ka, kinain mo yung tsokolate. Nawala yung tsokolate diyan sa rep. Kinain mo. Pero yung nagsasabi, may tsokolate dito. So, ibig sabihin, siya kumain. Tapos ngayon, ang pinagbibintangan ngayon, yung mga parang, hindi naman nagnakaw ng tsokolate. Diba? Yung mga walang kinalaman, yun ang kanila ngayong pinahihirapan, pinag-iinitan, at inililihis ang landas, para makalimutan ang kanilang mga pangalan, hindi maisabit sa anomalya, o ligtas na naman ang mga kabataan. Ganyan lagi nangyayari. Ganyan po lagi ang nangyayari. Ang nakukulong, yung mga kanilang inutusan lang. Ayaan mo makakalaya ka rin naman eh. Yung ganyan siguro mga usapan. Pero mga kababayan, okay? Magdasal na lang po tayo. Ipagdasal na lang natin
ang ating bansang Pilipinas. Baka pag sabay-sabay tayong milyong-milyong Pilipino magdasal, baka may magkaroon ng pagbabago. Kasi paulit-ulit po tayong ginagago. Oo. Patuloy-ulit tayong binubudol, paulit-ulit po tayong inililigaw, patuloy-tuloy po tayong tinatarantado. Diba? Kaya nga, makikita nyo pag-aralan nyo, yung bansang Pilipinas, kung ano ang posisyon natin sa mundo. Ano ang posisyon natin? Nandun tayo sa pinakamababa. Na samantalang mas mayaman pa tayo ang pinakamayamang bansa sa Southeast Asia. Nandito po sa atin lahat ng mga resources, copper, black sand, and all that na ginagamit sa paggawa ng kung ano-anong bagay na pinapakinabangan ng buong mundo. Pero tayo pinakamahirap. Bakit kaya? Dahil ninanakawan tayo noong mga politiko na dapat na nagpoprotekta at nagpapasagana sa buhay natin. Ninanakawan tayo ng mga taong inaasahan natin na magpapagaan sana sa buhay natin. Wala na. Pero may pag-asa pa. Dahil kapag naging presidente si BP Sara, itutuwid niya ang lahat ng pagkakamali at itutuloy niya ang nasimula ng kanyang tatay na katahimikan, zero corruption, at walang pabangag-bangag sa kalsada katulad na nangyayari na naman ngayon. So mga kababayan, kung meron kayong komento, comment nyo naman dyan. Pag-usapan natin yan sa ating susunod na talakayan. And once again, this is Pastor Juday and thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.